think we did a good job. I think so too. As you can see, parang magiging ibang tao siya after the surgery. Maricar, alam kong masaya si Rico ngayong alam niyang buhay ka pala. Nasayahan ka ba sa acting ko? Convincing ba? Very good. Alam kong sa akin nakasalalay ang project na to dahil ako ang isasalang niyo kay Rico at sa pamilya niya. Kaya one wrong move lang, mabubuking nila ako. Kaya talagang inaral ko si Maricar. Kayo ni Maricar, magkakilala kayo, di ba? Anong ugnayan yung dalawa? Gusto kong mapag-isa, pumunta ako sa isang resort. Siyempre, dala ko yung camera ko. Picture ako doon. Nakita ko siya, pinicturean ko siya, tapos pa-picture kami, small talk. Yun lang naman eh. Acquaintance lang naman eh. Papatunayan ko sa'yo na hindi ka nagkamaling balikan ako. I love you so much, Maricar. I love you too. Si Joanna. Daddy, open the door! Baby! Mami, Daddy, pwede po ba dito ako mag-sleep? Gusto ko po kasing yakapin si Mami habang natutulog si Mami. Pero anak, di ba may sarili ka namang may sarili kang kwarto, di ba? Bakit hindi ka dun matulog? Namimiss naman po kasi kita eh. Ako po ba? Hindi niyo na-miss? Syempre, na-miss kita. Ikaw naman masyado akong matampuhin. Hindi. Sige, dito ka na matulog. Dito ka, syempre, sa gitna ka namin ni Daddy. Tara! Sige na. Sarado mo yung pintuan ulit. Yehey! Tabi kami matulog. Yehey! Ano? Buhay pa ang asawa ni Rico? Oo, manang. Kagabi pag-uwi, pinag-usapan ni na Ma'am Sofia na buhay pang halong asawa ni Sir Rico. Eh, mabuti na lang, hindi nagkatuluyan si Sofia at saka si Rico. Ay, ma'am, nandiyan pala kayo. Good morning po. Alis na po ako. Malang, salamat sa kape ah. Sige. Nakita mo pala ang asawa ni Rico kahapon. Oho. Manang, ngayon alam ko na talaga na hindi talaga kami ni Rico para sa isa't isa. Siguro nung nakilala niya ako, naalala na niya sa akin si Maricar, yung asawa niya. Siguro natuwa lang siya sa akin. Pero hanggang doon na lang yun. Ang ibig sabihin yan, tanggap mo na talaga na wala na pag-asa yung relasyon ninyo ni Rico. Oo naman ho, Manang. Masaya ako para sa kanila kasi bumalik na ulit si Maricar. Buo na ulit ang pamilya nila. Ganon din para kay Joanna. At least hindi na siya maghahanap ng ibang ina dahil kasama niya na ngayon ang tunay niyang ina. Alam mo, natutuwa ako na pinakawalan mo na yung mag-ama sa puso mo. Tama din yan. Balang araw, magkakaroon din kayo ni Earl ng isang pamilya. Pag dumating naman ang panahon na yan, alam ko na buong-buo na talaga ang puso mo. Dahil wala nang gumugulo sa isip mo. Mami, play po tayo ng piano. Ikaw nga muna kasi. May ginagawa nga ako. Sige na, sige na. Bilis na, Mami. Miss na miss ko na po mag-play ng piano with you. Hindi nga kasi ako wala ako sa mood. Pero, sige na, ikaw na nga lang mag-play. Isipin mo na lang, kunyari ako yung audience. So, sige, makikinig ako sa'yo. Pero gusto ko po tayong dalawa eh. Sige na nga. Dali. Mag-play ka na. Gumawa na ako ng listahan ng mga properties natin. Hinihingi ni Attorney Hilario kasi ibibigay ko sa kanya yung special power of attorney
habang nasa States tayo, siya magbebenta ng mga assets natin. Sofia, nakikinig ka ba? Sofia? Ha? Oo. May iniisip lang ako. Ano na naman yan? Wala, naisip ko lang na ngayon na natitira na tayo sa Amerika, kung ano ang magiging buhay natin doon, kung anong mangyayari sa ating dalawa, lahat ng yun iniisip ko. Hindi ko kasi alam kung anong dapat maramdaman ko eh. Well, nung pumunta tayo dun, nag-enjoy ka naman. Bakit ka nag-aalala ngayon? Iba naman yun early. Nung nagpunta tayo doon noon, nagbakasyon tayo, pero ngayon titira na tayo doon. Para sa akin lang kasi, daming nangyayari sa atin dito sa Pilipinas. Karamihan hindi maganda. I just want a fresh start. Clean start. Kaya magiging masaya tayo, nag-trust me tayo at magiging pamilya natin. Tessa! Dinalang kita na favorite food mo. Tara, kain tayo. Alam kong hindi mo ito mariresist. Ikaw na lang kumain. Tessa, ano ba? Kumain ka nga. Nung isang araw ka bang hindi kumakain eh. Ayoko. Wala akong gana. Ay, naku. Ganyan ka na lang ba parate? Nakasalalay na lang bang buhay mo kay Rico? Kapag namumblema ka kay Rico, parang katapusan na ng mundo mo. Because he is my everything. But you are nothing to him. Hindi mo pa nakukuha yun? Wala siyang pakialam sa'yo. Alam ko. Dahil beses yun ang ako pinagmukhang tanga eh. Dapat sinusumpa ko na siya ngayon, pero I'm crazy in love with him. Ilang beses ko na siyang sinubukang kalimutan, but I just keep on coming back. I love Rico. I love him so much. Kaya kahit mali, kahit masakit, minamahal ko pa rin siya. Francis? Earl, nasan ka? Can we talk personally? Saka na lang tayo mag-uusap. Paalis na kami ni Sofia eh. Pare, please. We need to talk. This is about our last operation. Okay. Sige. Dito na lang tayo mag-usap sa bahay. Hintayin kita. Sige. Pearl, bakit may problema ba? Wala. Si Francis lang yan. Kasi may gustong i-discuss sa akin ng pasyente na may problema. It's not important. Ito. Ikaw na lang magbigay nito kay Atty. Hilario. Okay? Suma ka ni B-Boy. Na lang kayo. Oh, sige na, ituloy mo lang. Mami, kantayin po natin yung favorite song natin. Oh, sige. Oo, ayan. Makikiplay ako sa'yo. Oh, dali na. Sige na, okay. Oo, ganyan yun eh. Hi, Ate! Hi, Joanna! Hello. Ay, kiss kay tita. Bakit, mahal? Bakit nakasimangot ka? Si Mami po kasi ay mag-play ng piano with me. Ay, naku, ang baby ko naman. Sobrang matumpuhin. Akala ko ba sabi mo sa akin kahapon, love mo ko. Bakit ngayon ba't parang nagagalit ka kay Mami? Naku naman. Mahal, huwag ka na magtampo sa mami mo. Eh, ngayon na nga lang kayo ulit nagkita, tapos mag-aaway pa kayo. Friends na kayo, ha? Bati na. Friends na?
Yay! Sabi ko na, hindi ako matitiis itong baby ko na to eh. Mommy, how many times do you love me? Eh, syempre, anak, I love you 3 times a day. Ha? 3 times lang po? Eh, di ba ang dapat 10 times 10,000 times? Ay, anak, sorry. Kaya lang kasi di ba si Mami na-aksidente, nagka-amnesia ako. Kaya marami akong hindi natatandaan. Pero huwag kang mag-alala. Lagi kong tatandaan na I love you 10 times 10,000 times. Tama? Sige, anak, mabuti pa. Iligpit mo na tong notes mo, ha? Ito. Akyat mo na to sa kwarto, ha? Doon ka muna kay Yaya. Sige po. Okay. Girl naman. Nako, yung anak mo, na-miss ka talaga niyan. Kaya expect mo na araw-araw maglalamping sa'yo yun. Naku, sinabi mo pa, ate. Uy, may dala ako. Ayan, mga pika-pika, perfect sa ating bonding. Eh, kasi yung office mate ko dumating galing Baguio. O yan, sa'yo na yung peanut brittle, sa akin na yung ube jam. Ay, naku, ate, hindi ako pwede dito. Allergic ako sa mani. Kunin mo na lang to. Ano? Kailan ka pa naging allergic sa mani? Paborito natin kinakain to ng mga bata pa tayo. Alam mo, sa totoo lang, parang hindi ikaw ang kapatid ko. Ikaw ba talaga si Maricar, ha? Ano ka ba naman, ate? Pinagdududahan mo kung ako yung kapatid mo? Grabe ka naman. Hindi, no? Siyempre, naninibago lang ako sa'yo. Kasi naman dati, lahat ng detalye tungkol sa'yo alam ko, tapos ngayon parang lumalabas. May hindi ako alam. Maski ako nga rin, ate, araw-araw meron akong bagong natutuklasan tungkol sa akin. Kaya nga, minsan nalulungkot talaga ako kasi tatakot ako baka mamaya hindi na bumalik yung alaala ko. Lalo pa, ayokong makalimutan lahat ng mga magagandang memories ko at ng pamilya ko. Hayaan mo. Tutulungan kitang manumbalik lahat ng nabura ng aksidente na yan. Kahit araw-araw, ikwento ko sa'yo yung talambuhay natin, sige, gagawin ko. Talaga? Oo naman! Salamat, ate, ha? Maalala ko, ate, si Rico nga pala, susunduin kami mamaya. Gusto mo ba sumama ka na lang sa amin? Oo, di na. Kakahiya. Mag-bonding na lang kayo mag-asawa. Kainin na lang natin to. Sige, ate. O, sige, yan na lang sa'yo. Sige, yung akin ube jam. na Sa akin ube. na lang itong peanut brittle. Ano, masarap yung pagkain? Opo, Mami, parang luto niyo po. Aba, napakabulera naman itong batang to. Manang-mana sa akin, di ba, baby? Oo, manang-mana, sinabi mo pa. Oo nga. Alam mo, mabuti rin na lumalabas tayong pamilya kasi syempre nakapag-bonding tayo eh. Talaga? Oo. Eh, kung ganun, huwag ka mag-alala. Dahil kung ito nagpapaligaya sa'yo, gagawin natin ito tuwing linggo. Walang pakialam kahit maubos pera ko dito, basta masaya tayo. Talaga? Naku, ang swerte-swerte ko talaga dito sa asawa ko na to. Kaya na-miss kita sobra. Sobra. Na-miss Talaga? kita. Lalo na Sobra. to. Na-miss ko to. Ano? I love you po, Mami, 10 times 10,000 times. Ay, I love you too, baby. 10 times 10,000 times. O, sige na, kain ka na. O, sige na, kumain ka na ulit. Sige. Akin na, ayan. Ma'am, sandali ah. Ma'am, ito na po yung kina-attorney. Oo, sige. B-boy, iti-text na lang kita kapag babalik ka na. Medyo matagal kasi yung meeting ko with attorney at tungkol sa
migration namin sa Amerika. Okay, ma'am. Ay, ma'am, sandali ah. Sorry, hindi ko kasi matiis. Talaga bang sigurado na kayong titira kayo dun sa US? Bakit mo naman natanong yan? Kasi ma'am, alam ko namang napalapit kayo kay Sir Rico tsaka kay Joanna eh. Kaya niyo ba talagang iwan yung dalawa? Kung ako ang tatanungin mo, syempre hindi. Pero kasal na ako kay Earl. Si Maricar din naman ang tunay na asawa ni Rico, nagbalik na rin sa kanila. Siguro panahon na para bitawan ko na rin ang mag-amang yun. Kailangan din siguro mahanap ko na kung anong magpapasaya sa akin na hindi lang ako nakadepende sa kanila. Okay, ma'am. Basta sana, ma'am, ginagawa niyo yun dahil yun na makababuti sa inyo, ha? Hindi yung may tinatakasan kayo. May bisita ka, Earl? Francis, handa ka naman ng konting mga kain para sa amin. Tsaka paint tsaka para sa akin. Okay. Oh, basta. Bunga. Patalaw ka. Ganyan, itsura mo. Okay ka lang ba? Honestly, pare, I'm not feeling good eh. Bakit naman? Ilang araw ko na pinag-iisipan yung ginawa natin. Pare, nakukonsensya ako. Kamusta yung mukha ko? Perfect. Successful ang operation natin, Earl. Can I ask you something? Bakit ginagawa mo to? Gusto ko kasi tulungan ng isang kaibigan ko. Alam ko kasi kung gaano kahirap ang mawala ng isang mahal sa buhay, kaya ito yung paraan para mapasaya siya ulit. Para hindi na rin siya maghanap ng isang babaeng kapalit ng patay niyang asawa. Mali yung ginawa natin kay Rico. Mali? Paano naging mali? Dapat nga maging proud ka, tinulungan natin yung tao na mabuo ulit yung pamilya niya. Paano pag nalaman niyo yung totoo at nalaman ng pamilya niya na hindi pa lang si Maricar ang totoong kasama nila? Paano pag nabuko tayo? Matagal kong pinag-isipan tong proyektong to. Walang butas to. Pinili kita dahil magaling kang surgeon at mapagkakatiwalaan kita. Mapagkakatiwalaan kita. Si Sylvia, pinili ko dahil magaling siyang umarte. Kaya hindi tayo mabubuko. Huwag kang mag-alala. Dali. Gutom na gutom, ah. Sir, ma'am, kamusta po yung pagkain? Masarap, sir. Thank you. Masarap. Enjoy na enjoy yung mag-ama ko. Lalo na to, oh. Ma'am, pwede ko ba sagutin yung customers' feedback namin? Oo, sige. Ito yata okay yan, lang. Akin na. May ballpen ka? O, yan. Salamat, ah. Thank you po, sir. Mahal, gusto mo ikaw na lang? Hindi, sige na. Ikaw na. Ako na? Sige. Mahal? Sino si Sylvia Ignacio? Bakit Sylvia Ignacio ang sinulat mong pangalan? Kasi nasanay akong Sylvia yung tawag sa akin. Kasi syempre, 2 taon na nasanay akong Sylvia, yun yung pinangalan sa akin ng mga nag-alaga sa akin. Sino nag-isip ng pangalan na yan? Yung 2 mag-asawang kumupok sa akin. Di ba nasabi ko na yun sa'yo? Oo nga. Parang nabanggit mo nga dati. Nakakausap mo pa ba yun? Dahil gusto ko sanang puntahan para magpasalamat man lang. Daddy, sasama po ako. Bibigyan ko po sila ng thank you card kasi they help Mommy. Sige, tara. Naku, hindi na, wag na. Kasi palagay ko wala na yun dito sa Manila ngayon eh. Kasi nung umalis ako sa kanila, ang alam ko pabalik na sila ng Cebu kasi taga doon talaga sila. Kaya wag na, okay lang yun. Ganun ba? Oo, nagpasalamat naman ako nung
Yung bago ko umalis sa kanila. Sayang naman. Gusto ko rin sana magpasalamat. Sayang, baby. Next time na lang. Next time, ha? Next time. Pag napunta tayo ng Cebu. Sige. Ma'am, sir. Salamat. Excuse, may isa pang 4? Meron pa po, ma'am. Sige, Wait po, hingi na po. naman. Alam mo, Francis, masyado kong stressed out eh. Kung ikaw, mag-gym ka para mawala yung stress na yan. Baka may mangyari masama pa sa'yo. Earl, I don't know how you keep your composure, pare. Samantalang ako. Ilang araw na akong hindi makatulog dahil... Earl! Manang, salamat. Dito lang po. Excuse me. Ah, Thank you. salamat po. Ma'am, ang bilis nyo ah. Buti hindi pa ako nakalalayo nung nag-text kayo. Inabot ko lang yung mga papeles kay attorney. Nag-reschedule na lang din ako ng meeting. Nagkabigla ang meeting din kasi siya eh. Sayang naman lakad natin. Di bali, okay lang yun. Ayoko pa kasi talagang pag-usapan tong migration namin ni Earl sa Amerika. Alam kong matagal nang nakaplano to, pero parang nalulungkot ako na mapafinalize na talaga siya. Sa bagay, ma'am, mahirap na desisyon talaga yan eh. O paano, ma'am? Saan tayo ngayon? Iuwi ko na kayo sa bahay. Hindi, wag na muna. Dalhin mo na lang muna ako sa mall para makapag-ikot-ikot naman ako. Okay, ma'am. Sige. Tara. Ay! Ang tsaa! Mahirap na talaga yung tumatanda. You mentioned before na si Maricar is a very reserved person. Ibang-iba sila ni Sylvia. Uma-acting lang siya. Paano pag nalaman nila Rico na hindi pala totoong Maricar ang kasama nila? Alam mo, wala ka naman bilib sa akin eh. Si Rico at ang buong pamilya niya, sobrang nilang na-miss si Maricar. All they want is to have her back. Kaya kahit ano pang kinikilos ng babaeng yun, hindi nila mapapansin yun. Papalagpasin nila yun. Dahil bulag sila sa tuwa. Ganito. Isipin mo na lang na ibinilik natin sa buhay nila Rico ang totoong Maricar. Hindi yung pinalitin natin yung mukha ni Sylvia para maging Maricar. Wala na si Sylvia. Kalimutan mo na. Wala tayong pinagpapanggap. Okay? Okay? Oh. Relax ka lang. Oh. May kanya-kanya na kaming buhay. Si Earl, kasama siya kay Sofia, at ako, yun, pumalit na sa akin si Maricar. Oo nga pare, pero pareho na kayong talay. Ang tanong doon, malaya ka na ba sa nararamdaman mo para kay Sofia? Enough na ba na nagbalik ang asawa mo para mawala si Sofia dyan sa puso mo? Earl, sino si Sylvia? Wala ka ng kanalaman doon. Kaya huwag ka na magtanong. Siya ba yung nagpapanggap na siya nang si Maricar? Pero kumpinsido si Rico, ha? Yun ang importante. Hindi tayo pagdududahan ni Rico. Anong hindi dapat pagdudahan?